Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Galatians 4:4. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law. Napakaganda po nitong verse po na to. Sabi po ito ni Apostol Pablo, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman and born under the law. Yung Diyos po pala may fullness of time. Merong kapanahunan. May tamang panahon. God's timing is based on His wisdom, na kung saan is nakabase dun sa kaalaman ng ating Panginoong Diyos. At napaka-perfect po ng gospel expansion. Kasi nung time po na pinanganak po ang ating Panginoong Hesukristo, ay time po ng Roman Empire. Ang makapangyarihan po that time is a Roman. Is known to the world. Anong kahalagahan po nito? Yung Rome po kasi meron silang tinatawag na Pax Romana, na ang ibig sabihin, merong peace, may kapayapaan nung panahon ng Roman. At talagang pinapalaganap nila yung kapayapaan. Of course, relatively speaking, is in favor of Roman para mapanatili yung kapayapaan na favorable sa Roman Empire. Sa panahon po natin ngayon, meron tayong tinatawag na Pax Romana. Ito po yung Pax America na ang ginawa po ng Amerika is marami siya ng station army sa buong mundo. Yung marami silang military base in different country na kung saan they exercise the influence to different world, to different country na in favor sa US, na pinapanalili nila ang kapayapaan. Ngayon po, anong kahalagahan ng Pax Romana or Pax America? Kasi, pwede po walang magkaroon ng free travel. Nung panahon po ni Jesus Christ, madaling naipahayag ang gospel dahil merong free travel na kung saan kapag nagpunta ka sa iba't ibang lugar, safe ka because you're under the Roman Empire. Na hindi ka i-ambush, hindi ka mapapahamak because you are under the territory of the Roman Empire, the Roman rule. So, napaka-perfect din po ng kumbaga perfect yung timing of God because it's according to prophecy. Kung titignan po natin, merong tinatawag na 490 years and 70 weeks ni Prophet Daniel na kapag kabinilang mo yun po yung saktong dating ng ating Panginoong Hesukristo. So, God's timing is based on the promise. Yung hinog na yung panahon, at dun po is God sent forth His Son. Born of woman. Bakit born of woman? Talaga naman pinapanganak yung mga bata sa pamamagitan ng mga babae. Kaya po sinabing born of woman kasi umpisa pa lang, kay Eva pa lang, ipinangako na ipapanganak ang ating Panginoong Diyos. Ipapanganak ang ating Hesukristo sa panahon pa lang ni Eva. So, nung panahon po, anong kahalagahan nito? Bakit sinabi yun? Kasi nung panahon na yon, sinabi sa Ebanghelyo na dudurugin yung ulo ni Satan at sasabihin na wawakasan na sa pamamagitan ng redemptions yung authority ni Satan mawawala na over the nation sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. So, God's timing is based on His love. Bakit po napaka-importante na Jesus is under the law? Kasi sabi po sa Bible verse po natin, diba? Born under
born of woman and born under the law. Bakit napaka-importante na born under the law? Kumbaga, sabi po sa kautusan, lahat po na nahulog sa pagkakasala ay tayo po ay nasa ilalim ng kautusan. At tayo po ay lahat lumabag sa kautusan ng Diyos. At walang taong karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya naman po ang ating Panginoong Hesukristo nagkatawang tao, ipinanganak ng isang babae at sumailalim sa kautusan upang tubusin po ang mga tao na nagkasala na nasa ilalim ng kautusan. Sa papaanong paraan, yung nilabag ng mga tao na kautusan na may karampatan po yun na kaparusahan. At dapat tayo yung mapaparusahan, pero ang ginawa po ng Panginoong Hesukristo, siya yung umako ng kaparusahan. So, napaka genuine po ng love ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi dapat tayo yung tatanggap ng kaparusahan, pero siya yung umako. At hindi sa katawan natin yung kaparusahan, kundi sa katawan niya. Kaya wag mong isipin na meron kang mga kasalanan ngayon pero wala namang kaparusahan. Kasi nga, tinubos na ng ating Panginoong Diyos yung kasalanan natin. Siya yung nagdusa, yung katawan niya yung nagdusa para sa atin. And that is the love of our Lord Jesus Christ para sa atin. At napaka swerte po natin kasi yun po yung gift ng ating Panginoong Diyos sa atin na binigyan tayo ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng pagmamahal niya at siya'y nag-sacrifice para sa atin na dapat natin pagkapurihan yung ginawa po ng ating Panginoon Diyos para sa atin. So, we have to wait for God's fullness of time. We are waiting for God's perfect time because we know that God, fullness of time, is panahon ng hinog na. Kasi, kapag pinatas mo yung isang bagay na hindi pa hinog, premature pa, ang mararanasan mo niyan is makakain ka ng mapakla. Hindi ka makakaranas ng masarap. Kumbaga, pangit yung mararanasan mo. So, kapag ka hindi nakalaan, hindi bubukol, diba? So, put our trust in God who is faithful. Ang Diyos po natin kasi is tapat. Hindi lang siya tapat sa atin, kundi tapat siya sa sarili niya. Na kapag ka meron siyang sinabi at gagawin, talagang gagawin niya kung ano yung sinabi niya, kung ano yung pinramis niya. Tutuparin niya because He is faithful to Himself. He have the word of honor. Kaya po talagang napaka-reliable po ng ating Panginoong Hesukristo na pagkatiwala mo yung sarili mo sa Kanya. Kasi hindi Kanya pababayaan at hindi niya ilalagay yung sarili niya sa kahihiyan. Lahat ng bagay na pinramis niya, tutuparin niya. Ang Diyos po natin is always with you. Will come to you to rescue you. At sisiguraduhin niya na hindi kanya pababayaan. So, be secure in God's love. Minsan nag-aantay tayo. Diba halimbawa, katulad ng bata tayo, kapag sinabi ng magulang natin, antayin mo ako dyan, huwag kang aalis dyan, ang gagawin natin kahit anong mangyari, kahit gano'ng katagal, diba, mag-aantay tayo. So, same thing din sa atin sa Panginoong Diyos. Kahit minsan it takes a while na babalikan ka niya, pero hindi ka niya tatalikuran, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya susuko. Babalikan ka niya in the right time. At yun ang dapat mong pagkatiwalaan. Hope this Bible verse will help you a lot. And gusto ko pong i-share po sa inyo tong prayer po na to. Father, thank you because you love me. I praised you because you care for me. Please enable me to wait for you and trust your perfect timing. I believe in you. I know that you are faithful and you in your promise. I pray in Jesus' name. Amen. God bless everyone.